Ang huling nota ng kanta ay kumawala mula sa kanyang mga labi, isang matamis at malungkot na tunog na bumalot sa buong Araneta Coliseum. Kasabay nito, isang nakakabinging sigawan ang sumabog mula sa libu-libong tao. Para silang mga alon sa dagat na humahampas sa pampang. Celestine! Celestine! Live love very, Celestine! Ngumiti siya. Iyon ang ngiting pinraktis niya ng 1,000 beses sa harap ng salamin. Isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata pero hindi kailanman nararating ang kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang kamay, kumaway sa dagat ng mga ilaw mula sa mga cellphone na siyang nagsisilbing mga bituin para sa kanya, ang nag-iisang bituin sa entablado. Pero sa likod ng ngiting iyon, ang kanyang katawan ay sumusuko na. Isang kaway pa. Ramdam niya ang unti-unting panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat paghinga ay parang isang mabigat na pasanin. Ang mikroponong hawak niya ay biglang parang naging isang bloke ng semento. Isa pang ngiti. Pagod na siya. Hindi lang sa katawan. Pagod na ang kanyang kaluluwa. Nagsimula siyang maglakad paatras, palayo sa mga ilaw, palayo sa ingay. Bawat hakbang ay isang tagumpay. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo, ang mga kulay ng entablado ay naghahalo-halo na parang isang basag na pintura. Nang sa wakas ay marating niya ang kadiliman sa likod ng entablado, ang peking ngiti ay kusang nawala sa kanyang mukha. Ang maskara ay bumagsak. Doon, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 oras, huminga siya para sa sarili niya. At pagkatapos, bumigay ang lahat. Ang kanyang mga binti ay naging parang sinulid. Ang kanyang pandinig ay napuno ng isang ugong. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ng kanyang road manager bago siya nilamon ng kadiliman. Bumagsak siya. Dilim. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na matagal na niyang hindi narinig. Iyon ang una niyang naramdaman. Pagkatapos ay ang amoy. Amoy ng alcohol at antiseptic. Isang amoy na malinis, hindi tulad ng pinaghalong pabango at pawis sa backstage. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Puti. Lahat ay puti. Ang kumot na nakabalot sa kanya, ang mga dingding, ang kurtina sa bintana. Wala ang mga kumikinang na costume. Wala ang makapal na makeup. Wala ang mga extension sa buhok. Napahawak siya sa kanyang mukha. Makinis ito. Simple. Ito ang mukha ni Alena. Hindi ni Celestine. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang totoong ngiti. Sa wakas, kahit sa ganitong paraan lang, nakatakas siya. Ang pagbagsak niya sa entablado ay ang kanyang kalayaan. Ipinikit niya muli ang kanyang mga mata, ninamnam ang bawat segundo ng kapayapaan. Dito, sa puting silid na ito, hindi siya isang bituin. Hindi siya isang produkto. Dito, siya lang si Alena Reyes. Isang ordinaryong babae. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Ang kirot ng katotohanan. Gaano katagal siya mananatili rito? Gaano katagal bago siya muling kunin ni Victoria at ikulong sa gintong hawla? Ang pagbukas ng pinto ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang lalaki na nakasuot ng puting Amerikana ng doktor ang pumasok. Mataas ito, may maayos na tindig, at may buhok na kasing itim ng gabi. Hindi niya tiningnan si Alena. Ang kanyang atensyon ay nasa hawak niyang chart. Bawat galaw ng lalaki ay may bigat ng otoridad at profesionalismo. May kung anong lamig sa kanyang presensya na nagpanginig kay Alena. Tumayo ito sa tabi ng kanyang kama. Sa wakas, itinaas nito ang kanyang tingin mula sa papel. At sa sandaling iyon, nakalimutan ni Alena kung paano huminga. Ang mga mata nito. Seryoso ang mga iyon, matalas, na parang kayang-kaya nitong basahin hindi lang ang nasa chart, kundi pati na rin ang kaluluwa niya. Ngunit sa likod ng lamig na iyon, may nakita siyang bakas ng pagod. Isang uri ng pagod na pamilyar sa kanya. Good morning, sabi ng doktor. Ang boses nito ay kalmado at malalim. Ako si Eve Rafael de Leon, ang iyong attending cardiologist. Tumango lang si Alena. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Tiningnan ulit ni E.C. de Leon ang chart. Miss Alena Reyes. According to the initial findings, you are suffering from severe exhaustion and dehydration.
Itinuon ni E. De Leon ang kanyang matalas na mga mata sa kanya. Ang katawan mo ay sumusuko na, Miss Reyes. Kung hindi ka naagapan, posibleng nagkaroon ng atake sa puso. Ang bawat salita ay direkta, walang paligoy-ligoy. Malamig. Napayuko si Alena. Alam niya. Matagal na niyang nararamdaman iyon. Magpapahinga ka dito ng ilang araw para sa observation. Patuloy ng doktor, ang boses ay hindi nagbabago. We need to run more tests. Tumango ulit siya. Okay, sir. Salamat po. Nagsimula nang tumalikod si E. De Leon, akala ni Alena ay tapos na ang usapan. Pero huminto ito sa may pintuan. Hindi ito lumingon pero ramdam ni Alena ang titig nito sa kanya. Ang katahimikan ay bumigat. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita itong muli. Exhaustion is your primary diagnosis, Miss Reyes. Dahan-dahan itong lumingon at sa pagkakataong ito, ang titig nito ay mas matalas, mas mapanuri. Parang may hinahanap ito sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi nakasulat sa medical chart. Pero parang may iba ka pang tinatago. Ano iyon? Ang tanong ay binitiwan ko na at lumutang ito sa hangin sa pagitan naming dalawa, mabigat at malamig. Pero parang may iba ka pang tinatago. Ano iyon? Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng takot na agad niyang sinubukang ikubli sa pamamagitan ng pag-iwas ng tingin. Napayuko siya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa puting kumot na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Hindi siya sumagot. Iyon na mismo ang sagot. Tumalikod ako at isinara ang pinto ng marahan. Habang naglalakad ako palayo sa pasilyo ng ospital, ang imahe ng kanyang mukha, ang lungkot na nakatago sa likod ng kanyang pagiging tahimik, ay hindi maalis sa isipan ko. Si Alena Reyes. Case file #2047. Severe exhaustion. Dehydration. Posibleng cardiogenic shock. Sa papel, simple lang ang kaso niya. Isang pasyente na kailangang magpahinga at mamonitor. Pero alam kong may higit pa roon. May bigat sa kanyang presensya na hindi kayang sukatin ng kahit anong medical equipment. Nagpatuloy ako sa aking mga rounds, sinusuri ang ibang mga pasyente, nagbibigay ng mga utos sa mga nurse, tinatalakay ang mga resulta ng lab test. Ngunit ang isipan ko ay patuloy na bumabalik sa silid 302. Sa babaeng may mga matang mas malungkot pa sa ulan ng gabi. Gabi na nang matapos ang aking mga gawain. Ang ospital ay nagsimula ng tumahimik. Ang abalang mga pasilyo kaninang umaga ay halos wala ng tao. Pagod na ako, pero may kung anong humihila sa akin pabalik. Trabaho lang ito, Raf, bulong ko sa sarili ko. Huwag kang maging personal. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko magawa. Dinala ako ng aking mga paa pabalik sa tapat ng silid 302. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang ilaw ng buwan ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang mukha, at sa dilim, mas lalo siyang mukhang marupok. Isang anghel na may bali ang pakpak. Hindi niya ako napansin. Hindi ka makatulog, tanong ko, sinisikap na maging kalmado ang aking boses. Nagulat siya at mabilis na lumingon. Doc. Sir. Hindi ko po namalayan. Raf na lang. Wala na tayo sa oras ng konsultasyon, sabi ko habang lumalapit. Bakit gising ka pa? Umiling siya at bumalik ang tingin sa labas. Masyadong tahimik. Hindi ako sanay. Akala ko ba gusto ng lahat ng pasyente ang katahimikan? Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Siguro po. Pero para sa akin, ang katahimikan ay nakakabingi. Tumayo ako sa tabi niya, pareho kaming nakatingin sa labas. For the few moments, we were just two strangers sharing the view. Ano ang paborito mong lugar? Tanong ko, hindi ko alam kung saan nanggaling ang tanong na iyon. Tila nagulat siya sa pagbabago ng usapan. Ang dagat po, sagot niya, ang boses ay bahagyang naging masigla. Gusto ko ang tunog ng mga alon. Para kasing tinatangay nito lahat ng problema mo. Kayo po, Doc. Raf? Ang library, sagot ko kaagad. Tumingin siya sa akin, may bakas ng pagtataka sa kanyang mukha. Library? Tumango ako. Tahimik din doon.
pero hindi nakakabingi. Ang katahimikan doon ay puno ng mga kwento, ng mga boses mula sa nakaraan. Sa unang pagkakataon mula nang magkita kami, nakita ko siyang umiti. Isang tunay na ngiti. Hindi malaki, pero sapat na para magliwanag ang kanyang mukha. At sa sandaling iyon, isang bagay na matagal nang natutulog sa loob ko ang nagsimulang gumalaw. Ang lalim niya naman palang mag-isip, Doc, biro niya. Ganoon talaga kapag palagi kang napapaligiran ng mga pusong may problema, sagot ko. Natututo kang makinig sa mga bagay na hindi sinasabi. Ang ngiti niya ay dahan-dahang nawala, napalitan ng pamilyar na lungkot. Kinabukasan, sa may nurse station, nakasalubong ko si Dra. Isabel Garcia, ang pinakamatalik kong kaibigan at ang head ng pediatrics. Raf, bati niya na may mapanuksong ngiti. Nabalitaan ko, may bago ka raw paboritong pasyente. Yung nasa room 302. Kumunot ang noo ko. Pasyente ko siya, isa. Trabaho lang. Trabaho lang ba talaga? Tinaasan niya ako ng kilay. Sabi ni Nurse Jean, 2 beses ka raw bumalik sa kwarto niya kagabi. At hindi para mag-check ng vitals. Ang chika, nagkwentuhan daw kayo sa ilalim ng buwan. Bumuntong hininga ako. Wala kang magawa sa buhay mo, ano? Huwag ako, Rafael de Leon, sabi niya, ang tono ay naging seryoso. Kilala kita. Mula noong nangyari iyon, hindi ka na nagbigay ng ganyang klaseng atensyon sa kahit sino. Ngayon lang ulit. Natahimik ako. Alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Isang imahe ang sumulpot sa isipan ko. Isang babae, maganda at sosyal. Nakatayo sa gitna ng sala namin, napapaligiran ng mga nakaimpaking maleta. Hindi sapat ang pagiging doktor, Raf, sabi nito sa akin, ang boses ay walang emosyon. I need more. I deserve more. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ko ang dati kong fiance. Huwag mo siyang itulad doon, isa, mariin kong sabi, mas matigas kaysa sa intensyon ko. Magkaiba sila. Mumiti si isa, isang ngiting malungkot. Alam ko. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, mag-ingat ka. Baka iyang puso mo na ang susunod na kailangan ng operasyon. Tinalikuran ko siya, ayokong ipahalata na tinamaan ako sa sinabi niya. Nang gabing iyon, hindi ko napigilan ang sarili ko. Nag-order ako ng pagkain mula sa isang maliit na karinderya sa labas ng ospital. Sinigang na baboy. Ang paborito kong comfort food. Kumatok ako sa pinto ng silid 302. Pasok po, narinig kong sabi niya. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa kama, pinipilit kainin ang pagkain ng ospital. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsasabing mas gugustuhin pa niyang kumain ng karton. May dala akong mas masarap dyan, sabi ko, itinaas ang paper bag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sir. Raf. Naku, hindi po kailangan. It's okay. Hindi ka gagaling kung iyan ang kakainin mo. Inilapag ko ang maliit na bowl ng mainit na sinigang sa kanyang bedside table. Ang amoy ng sabaw ay pumuno sa silid. Kumuha siya ng isang kutsara at dahan-dahang humigop. Napapikit siya. Ang sarap di. Bulong niya. Mayroong purong kasiyahan sa kanyang boses na hindi ko pa naririnig dati. Naupo ako sa silyang katabi ng kama niya at pinanood ko siyang kumain. Wala kaming imikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kutsara sa mangkok. Sa simpleng sandaling iyon, gumaan ang pakiramdam ko. Ang bigat na pasan ko buong araw ay tila nabawasan. Nang matapos siya, may nakita akong kaunting patak ng sabaw sa gilid ng kanyang labi. Hindi ako nag-isip. Kumuha ako ng tissue, at sa isang galaw na nagulat kahit ako, dahan-dahan kong pinunasan iyon. Natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Ang aking kamay ay nanatili sa kanyang pisngi. Ang kanyang balat ay malambot at mainit. Ang mundo sa labas ng silid ay biglang naglaho. Tanging kami na lang dalawa. Dahan-dahan, yumuko ako. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Ang tanging alam ko ay kailangan kong gawin ito. At hinalikan ko siya. Isang halik na magaan, marahan. Walang pagnanasa, puro damdamin. Ito ay isang pag-amin na hindi kayang sabihin ng mga salita.
Isang pag-amin na sa ilalim ng puting ilaw ng ospital, sa gitna ng sakit at kalungkutan, may isang bagay na maganda ang nagsisimulang mabuo. Nang maghiwalay ang aming mga labi, pareho kaming hindi makahinga. Nakatitig lang kami sa isa't isa, ang katahimikan ay puno ng mga tanong at posibilidad. Blag! Ang biglaang pagbukas ng pinto ay parang isang putok ng baril na bumasag sa aming mundo. Isang babae ang nakatayo roon. Perpekto ang ayos, suot ang isang mamahaling damit, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng yelo. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi, pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Ang buong atensyon niya ay nakatuon kay Alena, na biglang namutla na parang nakakita ng multo. Alena, sabi ng babae, ang boses ay matamis ngunit mailason. Anong ginagawa mo rito? Huminto siya sandali, ang kanyang tingin ay dumaan sa akin, puno ng paghamak. Kasama siya. Ang pagdating ni Victoria ay parang isang bugso ng malamig na hangin na pumatay sa init na iniwan ng halik ni Raf. Sa isang iglap, ang mahika ay nabasag. Ang init sa aking pisngi ay napalitan ng panlalamig na gumapang sa buong katawan ko. Automatiko akong napaatras, lumayo kay Raf, na para bang ang paglapit sa kanya ay isang kasalanan na may parusang kamatayan. Naramdaman ko ang pagtataka sa mga mata ni Raf. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa babaeng nakatayo sa pinto. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, sinusubukang intindihin ang biglaang pagbabago ng lahat. Pero si Victoria, umiti lang siya. Isang ngiting perpekto at makamandag. Alena, darling, ulit niya, ang bawat salita ay may dalang yelo. Hindi mo man lang ba ako ipapakilala sa iyong doktor? Bago pa ako makapagsalita, si Raf na ang unang kumilos. Tumayo siya, ang kanyang propesyonal na anyo ay bumalik na parang isang kalasag. Rafael de Leon po, pagpapakilala niya, inilahad ang kanyang kamay. Ako po ang cardiologist ni Miss Reyes. Hindi pinansin ni Victoria ang kamay ni Raf. Sa halip, ang tingin niya ay nanatiling nakapako sa akin. Victoria Madrigal. Ako ang nag-aalaga kay Celestine. Ang paggamit niya sa pangalang Celestine ay parang isang sampal. Isang paalala kung sino talaga ako. Kung sino ang nagmamay-ari sa akin. Kung tapos na po kayo sa check-up, Doc, sabi ni Victoria, ang boses ay puno ng otoridad na hindi maaring questionin. Kailangan ko lang makausap ng pribado ang aking alaga. Tumingin si Raf sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Isang tingin na nagsasabing, okay ka lang ba? Wala akong nagawa kundi ang tumango. Isang maliit, halos hindi makitang tango. Iyon lang ang kaya kong ibigay. Bumuntong hininga si Raf. Alam kong ayaw niyang umalis, pero wala siyang karapatang manatili. Sige po. Babalik na lang ako bukas para sa rounds. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon bago lumabas ng silid. Nang magsara ang pinto, ang ngiti sa mukha ni Victoria ay nawala. Ang natira ay isang ekspresyon na kasing tigas at kasing lamig ng marmol. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong niya, ang boses ay isang mapanganib na bulong. Hinila niya ako sa braso, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat, at kinalagkad niya ako palabas sa pasilyo, sa isang sulok kung saan walang ibang tao. Victoria, nasasaktan ako. Tumahimik ka, singhal niya. Isang linggo ka palang nawawala, gumagawa ka na agad ng eskandalo. Sa isang doktor pa. Alam mo ba kung gaano kadaling sirain ang reputasyon ng isang tulad niya? Binuksan niya ang kanyang mamahaling leather bag at kumuha ng isang manipis na folder. Ibinato niya ito sa dibdib ko. Tingnan mo. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang folder. Sa loob, may mga litrato ni Raf. Mga litrato niya kasama ang isang babae, tila kuha ilang taon na ang nakalipas. Sa ilalim, may mga draft ng mga artikulo na may mga titulong, Sikat na Kardyologo, Sangkot sa Malpractice, Ang Madilim na Nakaraan ni De Leon. Pawang mga kasinungalingan. Mga gawa-gawang kwento. Pero alam kong sa kapangyarihan ni Victoria, kayang-kaya niyang gawing katotohanan ang mga ito sa mata ng publiko. Gusto mo ba iyan, Alena? Tanong ni Victoria, ang kanyang mukha ay malapit na sa akin. Isang salita ko lang sa mga koneksyon ko sa media, at ang kinabukasan ng lalaking iyan ay magiging abo. Ang lahat ng pinaghirapan niya, mawawala. Dahil sa'yo. Napailing ako, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Huwag, Victoria, parang awa mo na di.
Hinawakan niya ang aking baba at pilit na itinaas ang aking ulo. Pumili ka, Alena. Ang kinabukasan niya o ang panandaliang kaligayahan mo. Tandaan mo kung kanino ka may utang na loob. Tandaan mo ang kontratang pinirmahan mo. Binitiwan niya ako ng marahas. Naiwan akong nakasandal sa pader, nanginginig, hawak ang folder na parang isang hatol. Umalis si Victoria nang hindi na muling lumilingon, iniwan akong basag at nag-iisa sa malamig na pasilyo. Bumalik ako sa aking silid na parang isang kaluluwang ligaw. Ang init na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang malalim na takot. Ang halik na iyon ang pinakamatamis at pinakamasakit na bagay na nangyari sa akin. Dahil alam kong hindi na iyon maulit pa. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Ang mga pader ay tila umikot. Napahawak ako sa gilid ng kama para suportahan ang sarili. Isang alon ng pagduduwal ang sumalakay sa akin. Tinawag ko ang nurse. Sinabi kong nahihilo ako. Kinuha nila ang aking blood pressure. Nagpa siya ang resident doctor na kailangan akong suriin muli, baka may epekto ang stress sa aking puso. Makalipas ang isang oras, isang may edad na doktora ang pumasok sa aking silid, may dalang resulta. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting malumanay at mabait. Congratulations, Miss Reyes, sabi niya. Napakunot ang noo ko. Para po saan, doktora? Wala namang problema ang puso mo, patuloy niya. Sa katunayan, dalawa na silang tumitibok para sa'yo. Hindi ko naintindihan. Po. Ang ngiti ng doktora ay lumawak. Buntis ka, Hija. 6 na linggo. Ang mga salita niya ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng aking isipan. Buntis ako. Ang aking kamay ay kusang napunta sa aking tiyan. Isang maliit at hindi pa nararamdamang buhay ang nasa loob ko. Isang piraso ni Raf at ako. Isang milagro na nabuo mula sa mga ninakaw na sandali. Sa gitna ng lahat ng kadiliman, isang maliit na kislap ng purong kaligayahan ang sumilay sa puso ko. Isang anak. Magkakaroon kami ng anak. Pero kasing bilis ng pagdating ng saya, ay ang pagdating din ng isang mas malaking alon ng sindak. Ang imahe ng folder na ibinigay ni Victoria ay bumalik sa isipan ko. Ang banta niya. Kung malalaman niya ito, kung malalaman niyang mayroon akong isang bagay na mas mahalaga pa sa aking karera, gagamitin niya ito laban sa akin. Gagamitin niya ang aking anak para kontrolin ako habang buhay. At kung mananatili ako sa tabi ni Raf, sisirain niya hindi lang siya, kundi pati na rin ang magiging pamilya namin. Ang pag-ibig ko para kay Raf ay magiging lason sa kanyang buhay. Ang anak namin ay magiging kadena sa aming mga lig. Hindi. Hindi ako papayag. Kailangan kong umalis. Kailangan kong protektahan si Raf. Kailangan kong iligtas ang aking anak mula kay Victoria. At ang tanging paraan para gawin iyon ay ang durugin ang puso ni Raf. Kailangan niyang maniwala na wala akong pakialam sa kanya. Kailangan niya akong kamuhian para hindi niya ako hanapin. Nang gabing iyon, habang ang buong ospital ay natutulog, kumuha ako ng papel at panulat mula sa nurse station. Bumalik ako sa aking silid at naupo sa kama. Ang bawat letra na isinulat ko ay parang isang patak ng asido na tumutulo sa aking puso. Raf, salamat sa lahat. Pero kailangan mo nang malaman ang totoo. Hindi kita minahal. Kailangan ko lang ng makakapit noong mga panahong mahina ako, at nagkataon lang na ikaw ang nandoon. Ginamit lang kita. Huwag mo na akong hahanapin. Kalimutan mo na ako. Alena. Ang mga luha ko ay pumatak sa papel, binabasa ang tinta. Pinunasan ko ito. Kailangang maging malinis. Kailangang maging malamig. Inilagay ko ang liham sa ibabaw ng unan kung saan ilang oras lang ang nakalipas ay nahiga ang ulo niya. Nag-impake ako ng isang maliit na bag ang mga damit na suot ko noong dinala ako rito. Kaunting pera na naitago ko mula kay Victoria. Iyon lang. Bago ako umalis, sumilip ako sa bintana, nakatanaw sa syudad na naging saksi sa aming maikling pag-ibigan. Tumingin ako sa direksyon kung saan sa tingin ko ay ang bahay niya. Ang lugar na hindi ko kailanman mapupuntahan. Patawarin mo ako, Raf, bulong ko sa hangin. Mahal kita. Hinaplos ko ang aking tiyan. At mahal na mahal kita, anak ko. Tumalikod ako.
Bawat hakbang palayo sa silid na iyon ay parang isang paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Bawat pagliko sa pasilyo ay isang pagtalikod sa aking kaligayahan. Nang marating ko ang exit ng ospital, hindi na ako lumingon pa. Naglakad ako palabas, sa ilalim ng dilim ng gabi, at naglaho na parang isang anino. Kinabukasan, pumasok ako sa ospital na may dalang kakaibang kaba at excitement. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Sa isang kamay ko, dala ko ang aking briefcase. Sa kabila, isang maliit na baukwet ng mga puting bulaklak, mga simpleng daisi na sa tingin ko ay babagay sa kanya. Hindi ito tama. Labag ito sa lahat ng mga pader na itinayo ko sa paligid ng aking sarili. Pero kagabi, sa halik na iyon, lahat ng pader na iyon ay gumuho. Siya na ba? Tanong ng isang maliit na boses sa isip ko. Ito na ba ang pagkakataon para magtiwala ulit? Ang takot ay nandoon pa rin, isang malamig na anino. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mas malakas ang pag-asa. Dire-diretso ang lakad ko patungo sa silid 302. Bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa nauna. Umiti ako sa mga nurse na nakasalubong ko. Isang tunay na ngiti. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mukha. Ang TI's doctor ng Ace Lux, bumingiti. Pagdating ko sa tapat ng pinto, huminga ako ng malalim bago kumatok. Walang sagot. Kumatok ako ulit. Mas malakas. Alena. Katahimikan pa rin. Isang maliit na kaba ang nagsimulang kumalat sa aking dibdib. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Pagbukas ko ng pinto, isang malamig na hangin mula sa nakaawang na bintana ang sumalubong sa akin. At isang silid na walang tao. Ang kama ay maayos na, ang puting kumot ay nakalatag ng perpekto, na parang hindi kailanman nahigaan. Ang mga gamit niya, ang mga damit, lahat ay wala na. Ang hangin ay malinis, walang bakas ng kanyang amoy. Ang mga bulaklak sa kamay ko ay biglang naging parang mga hangal na bagay. Baka na-discharge na siya, bulong ko sa sarili, kahit alam kong imposible iyon. Ako ang doktor niya. Kailangan kong pirmahan ang kanyang discharge papers. At doon, sa ibabaw ng unan, nakita ko ito. Isang maliit, nakatuping piraso ng papel. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit hindi dahil sa saya. Dahil sa takot. Mabagal akong naglakad palapit, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang mga daisi ay nalaglag mula sa aking kamay, ang mga puting talulot nito ay kumalat sa malamig at baog na sahig. Kinuha ko ang liham. Ang sulat kamay niya. Pamilyar. Binuksan ko ito. Raph. Salamat sa lahat. Pero kailangan mo nang malaman ang totoo. Hindi kita minahal. Kailangan ko lang ng makakapit noong mga panahong mahina ako, at nagkataon lang na ikaw ang nandoon. Ginamit lang kita. Huwag mo na akong hahanapin. Kalimutan mo na ako. Alena. Ang bawat salita ay isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa aking dibdib. Ang hangin ay nawala sa aking mga baga. Ang silid ay umikot. Napahawak ako sa gilid ng kama para hindi bumagsak. Ginamit lang kita. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa aking isipan, humalo sa mga alaala ng isa pang boses mula sa nakaraan. Hindi sapat ang pagiging doktor, Raph. I need more. Pareho lang pala sila. Lahat sila, pare-pareho lang. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Isang bagay na mas malala ang nangyari. Ang init sa aking puso, ang maliit na pag-asang nagsimulang sumibol, namatay ito. Ang natira ay yelo. Malamig, matigas, at hindi na muling matutunaw. Kinuyom ko ang papel sa aking kamao hanggang sa maging isang maliit at kulubot na bola. Tumalikod ako, iniwan ang mga nahulog na bulaklak sa sahig, at lumabas ng silid ng hindi na muling lumingon. Ang ngiti ay hindi na kailanman bumalik sa aking mukha. Lumipas ang 5 taon. Ang pangalang E. Rafael de Leon ay naging isang alamat sa mundo ng medisina sa Pilipinas. Ang kanyang mga kamay ay gumagawa ng milagro. Ang mga pinakakomplikadong operasyon sa puso, ang mga kasong sinukuan na ng iba, nagiging tagumpay sa kanyang operating room. Pero ang lalaking nagmamay-ari ng mga kamay na iyon ay naging isang anino. Ang aking buhay ay naging isang walang katapusang siklo ng ospital, bahay, at mga medical conference.
Ang aking penthouse apartment ay malaki at walang laman, isang salamin ng aking puso. Si Isa ay sumuko na sa pagpapakilala sa akin ng mga babae. Para kang estatwa, Raph, sabi niya minsan. Perpekto sa labas, pero bato sa loob. Hindi ako umimik. Tama siya. Isang gabi, pagkatapos ng 16 na oras na operasyon, umuwi ako, pagod na pagod. Ibinagsak ko ang sarili sa sofa at binuksan ang telebisyon para lang may marinig na ingay. Isang singing contest para sa mga bata. The Voice Kids. Hindi ko pinapansin, nakapikit ang aking mga mata hanggang sa marinig ko ang anunsyo ng host. At ngayon, para sa kanilang natatanging performance, salubungin natin ang pinakabagong viral sensation mula sa Batangas. Ang Deads Trio. Napamulat ako dahil sa perpektong harmonya ng tatlong boses. May isang bagay sa kanilang tunog malinis at puno ng damdamin. Sa entablado, 3 bata. Isang babae sa gitna na may hawak na gitara at 2 lalaki sa magkabilang gilid niya. Magkakamukha sila. Triplets, marahil. Magagaling sila. Hindi maikakaila. Malayo ang mararating ng mga batang ito. Akmang ipipikit ko na muli ang aking mga mata nang mag-focus ang kamera sa mukha ng batang lalaki na nasa kanan, ang kumakanta ng lead vocals. Ang puso ko, na 5 taon nang halos hindi gumagalaw, biglang humampas ng malakas sa aking dibdib. Napatayo ako. Lumapit ako sa screen, ang aking paghinga ay biglang naging mababaw. Ang buhok niya, ang hugis ng kanyang mukha pero hindi iyon. Ang mga mata niya. Ang mga matang iyon. Malungkot, malalim at nangungusap. Ang mga matang nakita ko sa isang silid ng ospital 5 taon na ang nakalipas. Ang mga mata ng babaeng dumurog sa akin. Ang mga mata ni Alena. Hindi maaari, bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Ang remote control ay nahulog mula sa aking kamay, lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig na gawa sa marmol. Isang kasinungalingan. Isang pagkakataon lang. Maraming tao sa mundo ang may magkakamukhang mata. Ang isip ko ay desperadong gumagawa ng mga dahilan, sinusubukang itulak palayo ang imposibleng katotohanan na unti-unting lumulukob sa akin. Pero habang patuloy na kumakanta ang bata, habang pinapanood ko ang bawat kilos niya, ang paraan ng pagngiti niya pagkatapos ng isang mataas na nota, isang malamig na takot ang gumapang sa aking likuran. Ito ay higit pa sa pagkakahawig. Ito ay parang pagtingin sa isang salamin na nagpapakita ng isang nakaraan na akala ko ay matagal ko nang ibinaon. Pinulot ko ang remote at itinaas ang volume. Ang boses ng bata ay pumuno sa aking sala. Isang boses na puro at puno ng talento. Natapos ang kanta. Nagtayuan ang mga hurado. Ang mga manonood ay sumisigaw. Anong pangalan ninyo, mga anak? Tanong ng isa sa mga coach, na halatang namamangha. Ang batang babae sa gitna ang sumagot, ang boses ay matamis at mahiyain. Ako po si Luz, siya po si Gabriel, at siya naman po si Miguel. Kami po ang Dead Trio. Miguel. Ang pangalan ay tumusok sa akin. Isang pangalan na walang koneksyon. Pero ang mukha, ang mga mata. Ginamit lang kita. Ang mga salita mula sa liham ay bumalik sa akin, kasing sakit ng araw na una ko itong nabasa. 5 taon. Ang mga numero ay nagsimulang maglaro sa aking isipan. 5 taon mula nang umalis siya. Ang bata ay mukhang mga 4 o 5 taong gulang. Ang dugo sa aking mga ugat ay tila nagyelo. Ang posibilidad ay napakalaki, napakasaklap, na halos hindi ko ito kayang isipin. Ipinikit ko ang aking mga mata, sinusubukang itaboy ang ideya. Hindi. Hindi niya gagawin sa akin iyon. Ang itago ang isang. Hindi ko matapos ang salita sa aking isipan. Biglang tumunog ang aking cellphone, ang tunog ay parang isang alarma na pumutol sa aking pagkatulala. Nakita ko ang pangalan ni Isa sa screen. Sinagot ko ito, ang aking kamay ay bahagyang nanginginig. Raph, napanood mo ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay maihalong pag-aalala at pagkamangha. Yung The Voice Kids. Sagot ko, ang aking boses ay halos isang pabulong. Yung isang bata, yung Miguel. Nag-aalangan siyang magsalita. Hindi ba kamukha niya si? Hindi niya kailangang tapusin. Alam ko. Kamukha niya, Isa, sabi ko, ang boses ko ay walang emosyon.
Isang mekanismo ng depensa na matagal ko nang pinakinis. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Raf, ano? Bago pa matapos ni isa ang kanyang sasabihin, tumunog ang kabilang linya ko. Isang tawag mula sa ospital. Isang emergency call. Automatiko itong naging prioridad. I have to go, sabi ko, pinutol ang aming usapan. May emergency sa ospital. Pero, Raf, ibinaba ko ang telepono. Sa mga sandaling iyon, ang pagiging doktor ko ang naging aking kaligtasan. Ang tawag ng tungkulin ang nag-iisang bagay na pumipigil sa akin na masira. Mabilis akong nagpalit ng damit, kinuha ang susi ng kotse, at lumabas ng apartment. Ang mga imahe ng bata sa sisi ay patuloy na umiikot sa aking isipan, isang paulit-ulit na bangungot. Habang nagmamaneho ako patungo sa Lucas, sinubukan kong ituon ang aking isip sa kasong naghihintay sa akin. Isang batang pasyente. Isang komplikadong kaso. Pagdating ko sa ospital, sinalubong ako ng isang resident doctor. Good evening, Yes De Leon. Salamat sa mabilis na pagdating, sabi niya, iniaabot sa akin ang isang tablet na naglalaman ng mga paunang resulta. Galing sa probinsya ang pasyente, inilipat lang dito. Isang bata, 5 taong gulang. 5 taong gulang. Isang kumpas ng sakit ang dumaan sa akin, pero iwinaksi ko ito. Trabaho muna. Anong kaso? Tanong ko habang mabilis na binabasa ang file. Rare congenital heart disease, Doc. Tetralogy of fallout with pulmonary atresia. Napakadelikado. Walang ibang makakagawa ng operasyon kundi kayo. Tumango ako, ang aking utak ay agad na nag-shift sa work mode. Mga procedure, mga panganib, mga posibleng komplikasyon. Ito ang mundo ko. Dito, ako ang may kontrol. Nasaan ang mga magulang, tanong ko. Kailangan ko silang makausap bago ang operasyon. Ang nanay lang po ang kasama, Doc. Nasa consultation room po sa dulo ng hall, naghihintay sa inyo. Naglakad ako patungo sa consultation room, ang aking mga yapak ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo. Ang aking isip ay nakatuon na sa batang pasyente. Sa operasyong kailangan kong gawin. Kailangan kong iligtas ang isang buhay. Iyon lang ang mahalaga. Nasa tapat na ako ng pinto. Huminga ako ng malalim, inihanda ang sarili para sa isang mahirap na usapan. Inihanda ang sarili para ipaliwanag ang panganib sa isang nag-aalalang ina. Pinihit ko ang seradura at binuksan ang pinto. Isang babae ang nakaupo roon, nakatalikod sa akin, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Ma'am, tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon. At ang mundo ko ay huminto sa pag-ikot. Ang buhok niya ay mas maikli na. May mga linya ng pagod at pag-aalala sa kanyang mukha na wala roon dati. Pero ang mga matang iyon ang mga matang puno ng luha na nakatingin sa akin ngayon. Hindi ako pwedeng magkamali. Pagkatapos ng 5 taon ng puot, ng mga tanong, ng yelo sa aking puso. Nasa harapan ko na ulit siya. Alena. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang pangalang Celestine ay naging isang multo, isang alamat na paminsan-minsan ay napag-uusapan sa mga entertainment news. Sayang, sabi ng iba. Nasaan na kaya siya? Tanong ng mga tagahanga. Pero dito sa isang maliit at tahimik na bayan sa Batangas, kung saan ang hangin ay amoy alat at ang tunog ng mga alon ang nagsisilbing musika, hindi ako si Celestine. Dito, ako si Nana Elena. Nanay! Patingin, sigaw ng isang maliit na boses. Ngumiti ako at lumingon. Si Miguel, ang pinakamasayahin sa tatlo, ay iwinawagayway ang isang perpektong hugis na kabibe na natagpuan niya sa buhanginan. Ang kanyang mga mata, ang mga matang minana niya kay Raf, ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang ganda niyan, anak, sabi ko, lumuhod para maging kapantay niya. Mas maganda yung sa akin, singit ni Luz, ang panganay sa kanila ng ilang minuto. Seryoso siyang naglalagay ng mga maliliit na bato sa paligid ng sandcastle na ginagawa nila. Siya ang lider, ang ate na laging nag-aasikaso sa kanyang mga kapatid. Si Gabriel naman, ang pinakatahimik, ay abala sa pagguhit sa buhangin gamit ang isang piraso ng kahoy. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi, kontento sa kanyang sariling mundo. Ito ang buhay ko. Ito ang paraiso na ipinagpalit ko sa lahat.
Walang kumikinang na entablado, walang sigawan ng mga tagahanga. Tanging ang mainit na buhangin sa aking mga paa, ang halakhak ng aking mga anak, at ang kapayapaan na matagal kong inasam. Walang araw na hindi sumagi sa isip ko si Raph. Sa tuwing tinitingnan ko ang aking mga anak, nakikita ko siya. Sa tatas ng ilong ni Luz, sa pagiging seryoso ni Gabriel, at higit sa lahat, sa mga mata ni Miguel. May mga gabi na binibisita niya ako sa aking mga panaginip at gigising akong mailuha sa aking mga mata. Ngunit sa sandaling makita ko ang tatlong anghel na natutulog ng mahimbing sa tabi ko, alam kong tama ang naging desisyon ko. Iniligtas ko sila. Iniligtas ko siya. At iyon ang mahalaga. Ang talento sa musika ay nasa dugo nila. Hindi ko ito itinuro pero kusa itong lumabas. Isang araw, natagpuan ko na lang silang tatlo sa sala, kumakanta ng isang perpektong three-part harmony habang tinutugtog ni Luz ang luma kong gitara. Ang kanilang mga boses, kapag pinagsama, ay parang isang himig mula sa langit. Hindi nagtagal, naging lokal na atraksyon sila. Sa bawat fiesta at pagdiriwang sa aming bayan, sila ang laging inaabangan. Ang T-God Trio. Sila ang kasiyahan ng lahat. Isang hapon, sa taunang piyesta ng bayan, habang kumakanta sila sa isang maliit na entablado, isang lalaki na hindi pamilyar sa amin ang nanonood mula sa gilid. May hawak siyang AV na nakasabit sa kanyang leg. Pagkatapos ng kanilang performance, nilapitan niya ako. Ma'am, ako po si Rico Santos. Producer po ako ng The Voice Kids. Ang puso ko ay biglang kumabog ng mabilis. Takot. Ang gagaling po ng mga anak ninyo, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. May it factor sila. Gusto niyo po bang subukan silang isali sa auditions? Ang unang salita sa isip ko ay hindi. Ang telebisyon, ang Manila, ang kasikatan iyon ang mundong tinalikuran ko. Isang mundong puno ng panganib. Isang mundong maaaring maging daan para mahanap kami ni Victoria. Pero nakita ko ang pananabik sa mga mukha ng aking mga anak. Ang kislap sa kanilang mga mata. Paano ko ipagkakait sa kanila ang isang pangarap dahil lang sa takot ko? Pumayag ako. Sa isang kondisyon. Walang malalim na background check. Walang interview tungkol sa kanilang nakaraan. Sasabihin ko lang na ulila na sila sa ama. Pumayag ang producer. Ang kanilang talento ay sapat na. Mula sa auditions hanggang sa semifinals, sinubaybayan sila ng buong bansa. Ang Teddy's Trio ay naging isang household name. Ang kanilang mga video ay naging viral. Ako, palaging nasa backstage, nakatago sa dilim, nagdarasal na sana ay walang makakilala sa akin. Isang linggo na lang bago ang grand finals. Ang pressure ay tumitindi. Nasa isang rehearsal studio kami sa Manila. Ulitin natin mula sa second verse, sabi ng musical director. Tumango ang tatlo. Muling nagsimulang tumugtog si Luz sa kanyang gitara. Kung kailangan mo ako, sa oras ng iyong pag-iisad. Ang boses ni Miguel ang nangunguna, malinis at puno ng damdamin. Ang perpektong harmonya ni Luz at Gabriel ay sumunod, bumabalot sa boses ng kanilang kapatid na parang isang mainit na yakap. Ngunit sa kalagitnaan ng kanta, may napansin akong mali. Ang nota ni Miguel ay bahagyang pumiyok. Huminto siya sa pag-awit. Ang gitara ni Luz ay tumigil. Ang harmonya ay naputol. Ang awit ay biglang natigil. Katahimikan. Miguel, tanong ni Luz, lumingon sa kanyang kapatid. Si Miguel ay nakatayo lang, hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay biglang naging maputla, na parang lahat ng dugo ay umalis dito. Ang isang kamay niya ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Anak, tawag ko, ang aking boses ay nanginginig. Naramdaman ko ang isang matinding kaba. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Raph, ay puno ng pagkalito at sakit. Sinubukan niyang magsalita pero walang boses na lumabas. At pagkatapos, tulad ng isang manika na pinutulan ng tali, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya sa sahig. Miguel! Ang sigaw ko ay umalinggaw sa buong studio. Ang mundo ay tila huminto. Tumakbo ako palapit sa kanya, itinulak ang lahat ng nakaharang sa daan. Miguel, anak, gumising ka, sigaw ko habang tinatapik ang kanyang pisngi. Malamig ito. Masyadong malamig. Ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo. May tumawag ng ambulansya.
Si Luz at Gabriel ay umiiyak sa takot. Pero ako, nakaluhod sa sahig, yakap ang walang malay na katawan ng aking anak, ang aking isipan ay isang malaking blanko ng purong sindak. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong panaginip. Ang sirena ng ambulansya. Ang mga pasilyo ng pinakamalapit na ospital sa probinsya. Ang paghihintay. Isang paghihintay na parang impyerno. Sa wakas, isang doktor ang lumabas para kausapin ako. Ang kanyang mukha ay seryoso at malungkot. Ma'am Reyes, simula niya, at sa tono pa lang ng kanyang boses, alam ko nang hindi maganda ang balita. Stable na po siya sa ngayon Pero ano, Doc? Ano po ang sakit ng anak ko, pagmamakaawa ko, ang aking mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Huminga siya ng malalim. Ang anak ninyo po ay may rare congenital heart disease. Isang seryosong depekto sa puso na taglay na niya mula nang ipanganak siya. Kailangan niya ng agarang operasyon. Nanghina ang aking mga tuhod. Isang depekto sa puso. Ang aking munting anghel. Gawin niyo po, Doc. Gawin niyo ang lahat. Magbabayad ako kahit magkano, sabi ko, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Umiling ang doktor, ang kanyang mukha ay puno ng awa. Hindi namin kaya dito, ma'am. Ang mga salita niya ay parang isang suntok sa aking tiyan. Anong ibig ninyong sabihin? Ang operasyon ay napakakomplikado at delikado. Ang aming mga kagamitan at kaalaman ay limitado. Kung operahan namin siya dito, hindi siya mabubuhay. Ang pag-asa sa aking dibdib ay nagsimulang mamatay. Kung ganoon wala na bang pag-asa? Tumingin ang doktor sa aking mga mata. Mayroon po. Pero iisa lang. Ano po iyon, Doc? Sabihin niyo po sa akin, parang awa niyo na. Iisa lang ang espesyalista sa buong Pilipinas na kayang gumawa ng ganitong operasyon. Siya lang ang tanging tao sa bansang ito na may sapat na kasanayan at karanasan para iligtas ang anak ninyo. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa akin. Sino po siya, Doc? Saan ko po siya mahahanap? Ang doktor ay tumingin sa chart na hawak niya at pagkatapos ay sa akin. Ang pangalan niya ay Rafael de Leon. Ang oras ay huminto. Ang tibok ng aking puso, na kanina lang ay kalmado at kontrolado, ay biglang naging isang mabangis na tambol sa aking dibdib. Ang hawak kong tablet na naglalaman ng medical chart ng pasyente ay biglang bumigat sa aking kamay. Nasa harapan ko siya. Hindi na siya ang babaeng may mga matang puno ng pag-asa na nakilala ko sa ilalim ng puting ilaw ng ospital. Ang babaeng nasa harapan ko ngayon ay mas payat, ang kanyang mga mata ay napapalibutan ng mga anino ng pagod at takot. Ang kanyang damit ay simple, malayo sa imahe ng isang bituin. Pero siya pa rin iyon. Si Alena. Ang babaeng nag-iwan sa akin ng isang liham na dumurog sa aking pagkatao. Ang babaeng nagturo sa akin na huwag nang magtiwala pang muli. Ang multo ng aking nakaraan, ngayon ay nagkatawang tao, nakaupo sa aking harapan, umiiyak. Ang isip ko ay naglakbay pabalik sa file na kababasa ko lang. Pangalan ng pasyente, Miguel Reyes. Edad, 5 taong gulang. Pangalan ng ina, Alena Reyes. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa aking isipan sa isang paraan na napakasakit, napakalupit. Ang bata sa telebisyon. Ang mga mata niya. Ang edad niya. At ang babaeng nasa harapan ko ngayon. Hindi. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Isang naggangalit na apoy ang biglang sumiklab sa loob ng aking dibdib, tinutupok ang yelo na matagal nang bumalot sa aking puso. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit na hindi ko naramdaman sa loob ng 5 taon. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at takot. Rafty. Ang pangalan ko, mula sa kanyang mga labi, ay parang isang laso na gumapang sa aking pandinig. De Leon, mariin kong pagtatama, ang bawat salita ay kasing talim ng scalpel. Isinara ko ang pinto sa likuran ko. Ang maliit na pag-click ng seradura ay umalinggaw sa nakabibinging katahimikan. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata dahil sa lamig ng aking boses, pero wala akong pakialam. Naglakad ako papunta sa mesa at naupo sa silyang nasa harapan niya. Inilapag ko ang tablet sa mesa na may kaunting puwersa. Naiintindihan ko na kailangan ng operasyon ng anak mo.
Ang salitang anak ay mabigat sa aking dila. Please, Raf, tulungan mo siya. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay basag. Ikaw lang daw ang makakagawa nito. Please, T. Tinitigan ko siya. 5 taon. 5 taon ng mga tanong na walang sagot. 5 taon ng pag-iisip kung anong mali ang nagawa ko. 5 taon ng pagkamuhi sa sarili ko dahil sa pagiging isang hangal na nagtiwala. At ngayon, heto siya. Bumabalik, hindi para sa akin, kundi dahil kailangan niya ako. Katulad noon. Ginamit niya ako noon at gagamitin niya ako ulit ngayon. Alam mo, Miss Reyes, sabi ko, ang boses ko ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa pagsigaw. Isa lang ang patakaran ko sa aking mga pasyente. Kailangan kong malaman ang lahat ng medical history. Lahat ng detalye. Walang lihim. Dahil ang isang maliit na kasinungalingan ay maaaring ikamatay ng pasyente sa operating table. Hindi siya umimik. Nanginginig lang ang kanyang mga labi. Ganoon din sa'yo, patuloy ko. Bago ko isugal ang aking reputasyon at ang buhay ng batang iyon, kailangan ko ng katotohanan. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay direktang nakatitig sa kanya, hindi pinahihintulutan na siya'y makatakas. Ang katahimikan ay bumigat sa pagitan namin, puno ng mga salitang hindi masabi, puno ng sakit ng nakaraan. Inilapit ko ang aking mukha, ang aking boses ay isang mapanganib na bulong. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo kung bakit ka umalis. Hindi ko kailangan ng mga dahilan mo. Bumuntong hininga ako, hinahayaan ang lahat ng bigat ng 5 taon na isama sa isang tanong. Ang tanong na magtatakda ng lahat. Isa lang ang tanong ko. Hinintay ko siyang tumingin sa aking mga mata. Nang sa wakas ay nagawa niya, ang sakit at takot sa mga iyon ay halos magpatinag sa akin. Halos. Pero ang galit ay mas malakas. Ako ba ang ama? Ang tanong ay parang isang bomba na sumabog sa maliit na silid. Nakita ko kung paano nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Kung paano siya napahawak sa kanyang dibdib na parang siya ang pasyenteng hirap huminga. Ang kanyang mga labi ay nagbukas, pero walang tunog na lumabas. Para siyang isang isda na iniahon sa tubig, desperadong naghahanap ng hangin. Sagutin mo ako, Alena, git ko, ginamit ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon na parang isang sandata. Isang simpleng o hindi. May karapatan akong malaman. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Isang butil ang pumatak, sinundan ng isa pa, hanggang sa naging isang tahimik na agos sa kanyang mga pisngi. At pagkatapos, sa gitna ng kanyang pag-iyak, dahan-dahan siyang tumango. Isang beses. Isang tango na bumasag sa natitirang piraso ng aking mundo. Tumayo ako. Ang upuan ay gumawa ng isang maingay na tunog sa sahig. Napasabunot ako sa aking buhok, isang halo ng galit, sakit, at pagkalito ang sumabog sa loob ko. Isang anak. Mayroon kaming isang anak. At itinago niya ito sa akin. Sa loob ng 5 taon. Hinarap ko siyang muli, ang aking mga kamao ay nakakuyom sa aking tagiliran. 5 taon, Alena, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa pigil na galit. 5 taon mong itinago ang anak ko sa akin. 5 taon mo akong pinaniwala na wala lang ako sa'yo. 5 taon. Hindi mo naiintindihan. Bulong niya. Anong hindi ko naiintindihan, sigaw ko, sa wakas ay nawala ng kontrol. Na umalis ka nang walang paalam? Na nag-iwan ka ng isang liham na nagsasabing ginamit mo lang ako? Na ipinagkait mo sa akin ang karapatang makilala ang sarili kong anak? Ano doon ang hindi ko naiintindihan, Alena? Napatungo siya, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Ang pagkakita sa kanya na ganoon ay dapat sanang magdulot sa akin ng kasiyahan. Isang uri ng paghihiganti. Pero wala. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malawak at walang katapusang sakit. Huminga ako ng malalim, pinipilit na bawiin ang kontrol sa aking sarili. Hindi ito ang oras para dito. May isang batang nakahiga sa na nangangailangan sa akin. Isang batang anak ko. Operahan ko siya, sabi ko, ang boses ko ay muling naging malamig at propesyonal. Gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Dahil anak ko siya. Hindi dahil sa'yo. Tumingin ako sa kanya, ang aking mukha ay isang maskara ng yelo. Pero pagkatapos nito, patuloy ko, mag-uusap tayo.
At sa pagkakataong ito, wala ng kasinungalingan. Ang mga salita niya ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal. Ooperahan ko siya. Dahil anak ko siya. Hindi dahil sa'yo. Napatango na lang ako, hindi na makapagsalita. Ang mga luhang kanina pa dumadaloy sa aking mga pisngi ay tila naubos na. Ang natira ay isang tuyong sakit sa aking lalamunan at isang nakakabinging bigat sa aking dibdib. Tama siya. Wala akong karapatang umapela. Wala akong karapatang humingi ng pangunawa. Ang tangi ko lang magagawa ay tanggapin ang bawat patak ng galit na ibinubuhos niya sa akin dahil alam kong nararapat lang iyon. Tumayo siya at lumabas ng silid nang hindi na muling tumitingin sa akin. Naiwan akong mag-isa sa katahimikan, dinadama ang bigat ng 5 taon ng mga lihim at kasinungalingan. Anak ko siya. Ang paraan ng pagbigkas niya sa mga salitang iyon, mayroong pag-aari, mayroong karapatan na ipinagkait ko sa kanya. At ngayon, sisingilin niya ang lahat ng iyon. Pinunasan ko ang aking mukha at pinilit kong tumayo. Kailangan kong maging matatag. Para kay Miguel. Para sa 2 ko pang anak na naghihintay sa labas, walang kamalay-malay sa bagyong kasalukuyang sumisira sa mundo ng kanilang ina. Nagsimula ang isang bagong uri ng paghihintay. Isang paghihintay na puno ng tensyon. Si Raf C. De Leon ay naging isang anino na paminsan-minsan kong nakikita sa mga pasilyo. Palagi siyang abala, napapaligiran ng ibang mga doktor at norse, tinatalakay ang kaso ng anak ko. Kapag nagkakasalubong kami, ang mga mata niya ay lumalampas lang sa akin, na para bang isa lang akong ordinaryong bagay, isang piraso ng muebles sa ospital. Malamig. Walang emosyon. Mas masakit pa iyon kaysa sa kanyang mga sigaw. Pinirmahan ko ang lahat ng consent forms. Sumang-ayon ako sa lahat ng procedures. Ang tanging usapan namin ay tungkol sa medikal na kondisyon ni Miguel. Ang operasyon ay itinakda sa Biyernes, sabi niya isang hapon, nang maharang ko siya sa labas ng Magiging mahaba at komplikado. Kailangan mong ihanda ang iyong sarili sa anumang posibleng mangyari. Walang tayo. Walang natin. Ang lahat ay ikaw at ako. Gagawin ko, sagot ko, ang boses ko ay mahina. Nagtitiwala ako sa'yo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Huwag. Huwag kang magtiwala sa akin, Miss Reyes. Magtiwala ka sa aking kakayahan bilang doktor. Magkaiba ang mga iyon. Pagkatapos ay tinalikuran niya ako, iniwan akong muling nakatayo doon, pasan ang bigat ng kanyang mga salita. Isang hapon, habang binabantayan ko si Miguel sa pamamagitan ng salamin ng dinala ng isa kong kaibigan mula sa Batangas sina Luz at Gabriel para bisitahin ang kanilang kapatid. Miss na nila si Miguel. Bakit po siya may maraming tubo, nanay? Tanong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Para po gumaling si Kuya Miguel, anak. Kailangan niya iyan para lumakas. Kailan po siya lalabas? Tanong naman ni Luz, habang yakap-yakap ang lumakong gitara na dinala niya. Hindi po kompleto ang third trio kung wala siya. Ang puso ko ay nadurog para sa kanila. Malapit na, mga anak. Kailangan lang nating maging matapang para kay Kuya. Habang kinakausap ko sila, isang presensya ang naramdaman ko sa aking likuran. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang pamilyar na amoy ng antiseptic at ang bigat ng kanyang titig ay sapat na. Narinig ko ang mahinang paghinga ni Raf. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo siya roon, hindi sa akin nakatingin, kundi sa 2 ko pang anak. Ang kanyang mukha, na laging matigas na parang bato, ay biglang nagkaroon ng isang ekspresyon na hindi ko pa nakikita dati. Isang halo ng pagkamangha, sakit, at isang hindi maipaliwanag na pananabik. Lumuhod siya para maging kapantay ng mga bata. Si Luz, bilang pinakamatapang, ang unang nagsalita. Hello po. Kayo po ba ang doktor ni Kuya Miguel? Tanong niya. Tumingin si Raf kay Luz, at nakita ko kung paano niya pinag-aralan ang bawat detalye ng mukha ng anak ko. Tumango siya, hindi makapagsalita. Ako naman po si Gabriel, mahinang sabi ng aking anak na lalaki. Tumingin naman si Raf kay Gabriel. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Ang 2 batang ito, mga buhay na ebidensya ng pagmamahalang minsan naming pinagsaluhan. At pagkatapos, si Luz, sa kanyang pagiging direkta at walang takot, ay nagtanong ng isang tanong na nagpatigil sa mundo ko.
Kayo po ba ang papa namin? Ang tanong ay lumutang sa hangin. Simple. Inosente. Ngunit para sa aming dalawa ni Raph, ito ay kasing bigat ng isang pagsabog. Nakita ko kung paano natigilan si Raph. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw na parang lumulunok siya ng isang bagay na napakasakit. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay isang bagyo ng mga emosyon, galit, pagkalito, at isang bakas ng pagdududa. Na para bang tinatanong niya ako, ano ang sinabi mo sa kanila? Umiling ako ng bahagya, isang desperadong kilos na nagsasabing wala akong kinalaman doon. Bago pa makasagot si Raph, isang boses ang bumasag sa tensyon. Isang boses na pamilyar at malamig. Anong kaguluhan ito? Dahan-dahan kaming lumingon. Nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakasuot ng isang eleganteng itim na damit, ay si Victoria Madrigal. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagtataka, pero ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Paano? Paano niya nalaman na nandito kami? Celestine, darling, sabi niya, naglalakad palapit, ang tunog ng kanyang mga takong ay umalinggaw-ngaw na parang isang babala. Nag-aalala ako sa'yo. Nabalitaan ko ang nangyari sa bata. Kaya naman pala bigla kang naglaho. Ang dugo ay umalis sa aking mukha. Celestine. Ginamit niya ang pangalang iyon sa harap ni Raph. Sa harap ng mga anak ko. Sino po siya, nanay? Tanong ni Luz, nagtatago sa likod ko. Ngumiti si Victoria, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako ang tita Victoria ninyo. Ang dating nag-aalaga sa nanay ninyo noong siya ay sikat na sikat pa. Tumingin siya kay Raph, na ngayon ay nakatayo na, ang mukha ay mas matigas pa kaysa dati. Es de Leon, I presume. Victoria Madrigal. I'm her family. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa akin, ang kanyang mga mata ay may mapanganib na kislap. Nagbalik ka na pala, aking bituin, bulong niya, sapat lang para marinig ko. At may dala ka pang sorpresa. Ang kanyang tingin ay dumaan sa 3 kong anak, at pagkatapos ay tumuon sa kung saan nakahiga si Miguel. At sa sandaling iyon, nakita ko ang kanyang plano. Hindi lang ako ang gusto niyang bawiin. Nakakita siya ng mga bagong ari-arian. Ang pagdating ni Victoria Madrigal ay parang isang pagbuhos ng gasolina sa apoy na nag-aalab na sa loob ko. Celestine. Ang pangalang iyon. Ang pangalan ng isang sikat na mang-aawit na bigla na lang naglaho 5 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng babaeng nasa cover ng mga magazine noon. Hindi ko kailanman pinansin. Ang mundo ng showbiz ay malayo sa mundo ko. Pero ngayon, ang dalawang mundo ay nagbanggaan sa isang pasilyo ng ospital, at ako ay nasa gitna nito. Alena Reyes ay si Celestine. Ang babaeng minahal ko, ang babaeng dumurog sa akin, ay isa palang sikat na bituin na nagtatago. Ang lahat ng kasinungalingan ay nagsimulang magpatong-patong. Ang biglaang pag-alis niya, ang liham lahat ay nagsimulang magkaroon ng isang bagong, mas masakit na kahulugan. Pinanatili kong blanko ang aking ekspresyon habang pinagmamasdan ko ang interaksyon nila. Ang takot sa mga mata ni Alena. Ang mapagkunwaring pag-aalala sa mukha ni Victoria. Family, sabi ni Victoria. Pero ang paraan ng pagbigkas niya ay parang isang pag-aari. Pagkatapos niyang kausapin si Alena at ang mga bata, bumaling siya sa akin. Es de Leon, maaari ko po ba kayong makausap saglit? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng peking paggalang. Tungkol lang po sa kalagayan ng pamangkin ko. Tumango ako. Gusto kong malaman kung ano ang laro ng babaeng ito. Naglakad kami papunta sa coffee shop ng ospital. Umupo kami sa isang sulok. Salamat po sa oras ninyo, Doc, simula niya. Alam kong abala kayo. Diretsuhin niyo na ako, ma'am. Anong kailangan ninyo? Sabi ko, walang oras para sa mga paligoy-ligoy. Umiti siya, isang ngiting tila nakakaunawa. Diretso ka pala. I like that. Humigop siya ng kanyang kape bago magpatuloy. Nag-aalala lang ako para sa iyo, Jeff de Leon. Tinaasan ko siya ng kilay. Nag-aalala? Alam ko ang tungkol sa inyo ni Alena noon, sabi niya, at ang puso ko ay bahagyang kumabog. Alam kong nasaktan ka niya. At nakikita kong nasasaktan ka pa rin. Hindi ako umimik. Hinayaan ko siyang ilatag ang lahat ng barahan niya. Mahal na mahal ko si Alena, Doc.
Para ko na siyang tunay na anak, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na alam kong peke. Pero may kahinaan siya. Palagi siyang naaakit sa mga bagay na hindi niya kayang makuha. At kapag nakuha na niya, madali siyang nagsasawa. Ang mga salita niya ay tumama sa isang pamilyar na sugat. Ang sugat na iniwan ng dati kong fiance. Noong umalis siya sa ospital 5 taon na ang nakalipas, patuloy ni Victoria, hindi lang ikaw ang iniwan niya. Sumama siya sa isang mayamang record producer. Pinangakuan siya ng buong mundo. Isang album sa Amerika, isang international career. Iyon ang pangarap niya. Ang bawat salita ay isang patak ng laso na dahan-dahang pumapasok sa aking sistema. Ang kwento ay masyadong kapanipaniwala. Masyadong umaayon sa liham na iniwan niya. Ginamit lang kita. Pero hindi nagtagal, sabi ni Victoria, umiling-iling na parang labis siyang nalulungkot. Iniwan din siya ng producer. Nagsawa sa kanya. Lalo na noong nalaman nitong nagdadalang tao na pala siya. Naiwan siyang mag-isa, walang pera, walang karera. Pinagmasdan niya ang reaksyon ko. Kaya siya bumalik sa'yo, Doc. Hindi dahil sa'yo. Kundi dahil kailangan niya ang pinakamagaling. At ngayon, ikaw iyon. Ikaw ang tanging pag-asa niya para maisalba ang anak niya. At kapag gumaling na ang bata, dagdag niya, aalis siyang muli. Ganoon si Alena. Tumatakbo palayo. Ang kwentong iyon. Ang perpektong kwentong iyon. Ito ang sagot sa lahat ng tanong ko. Ang paliwanag sa 5 taon ng sakit. Ito ang katotohanang pinakakinatatakutan ko. Na hindi ako espesyal. Na isa lang ako sa mga ginamit niya. Salamat sa impormasyon, ma'am, sabi ko, tumatayo. Ang aking boses ay walang emosyon. Pero ang relasyon ko sa kanya ay propesyonal lamang. Ang mahalaga sa akin ay ang pasyente. Tumango si Victoria, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang nakuha niya ang gusto niya. Ang lason ay naitanim na. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa pasilyo, isang eksena ang nakakuha ng aking pansin. Si Alena, nakatayo malapit sa exit ng ospital. May kausap siyang isang lalaki na hindi ko kilala. Inabutan ng lalaki si Alena ng isang makapal na puting sobre. Ang puso ko ay nanlamig. Isang sobreng puno ng pera. Tinanggap ito ni Alena. Ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat. Nag-usap pa sila sandali bago umalis ang lalaki. Ang lahat ng sinabi ni Victoria ay bumalik sa akin ng buong linaw. Naubusan na ng pera. Ang galit ay bumalik. Isang galit na mas matindi, mas maitim. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ito hinala. Mayroon na akong ebidensya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko siya. Ang bawat hakbang ko ay mabigat sa galit. Alena, tawag ko. Lumingon siya, at nang makita niya ako, isang bakas ng takot ang dumaan sa kanyang mukha. Itinago niya ang sobre sa kanyang likuran, na lalo lang nagpatunay sa aking hinala. Raf, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ko siya pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon sa kamay niyang nasa likod. Hinablot ko ito. Ang sobre ay nahulog sa sahig. Ano to? Tanong ko, ang aking boses ay isang mapanganib na kalmado. Wala yan ni. Huwag mo akong gawing tanga, sigaw ko, hindi na napigilan ang galit. Pinulot ko ang sobre. Puno ito ng pera. Libo-libo. Saan galing to, Alena? Sa isa na naman ba sa mga lalaki mo? Hindi. Hindi totoo yan. Talaga? Tinitigan ko siya. Nakausap ko si Victoria. Alam ko na ang lahat. Ang pag-alis mo. Ang record producer. Ang pag-iwan niya sa'yo. At ngayon, ito. Iwinasiwas ko ang sobre sa harap ng kanyang mukha. Ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit ka bumalik? Kasi naubusan ka na ng pera. Ang sakit sa kanyang mga mata ay halos hindi ko na makayanan. Pero tinabunan ito ng sarili kong sakit. Ng sarili kong galit. Sasagutin mo ba ako o hindi, git ko, ang aking boses ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo. Bago pa siya makasagot, isang nurse ang tumakbo palapit sa amin, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Es de Leon. Ma'am Alena. Si Miguel po. Kailangan niyo siyang makita.
Ang mundo ko ay biglang gumuho. Ang sobrang puno ng pera ay nakakalat sa sahig sa pagitan namin. Ang mga salitang binitiwan niya ay nakakalat sa hangin, mas matatalim pa kaysa sa salamin na basag. Ito ba ang dahilan kung bakit ka bumalik? Kasi naubusan ka na ng pera. Ang bawat salita ay isang suntok sa aking kaluluwa. Ang pera sa sobrang iyon-iyon ang pinagbentahan ng maliit na lupa na iniwan ng aking mga magulang sa Batangas. Ang huling bagay na mayroon ako. Ibinenta ko ito para sa mga gastusin sa ospital, para sa pagkain ni na Luz at Gabriel. Ang lalaking kausap ko ay ang matalik na kaibigan ng aking ama, ang tumulong sa akin sa pagbebenta. Pero paano ko ito ipapaliwanag sa kanya? Sa isang taong ang isip ay nalason na ng mga kasinungalingan ni Victoria. Sa isang taong ang mga mata ay puno ng galit at pagkamuhi para sa akin. Raf, hindi. Sinubukan kong magsalita, pero ang aking boses ay isang basag na bulong. Huwag mo na akong lokohin ulit, Alena, sigaw niya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at galit. Tapos na ako sa mga kasinungalingan mo. Tapos na ako sa mga laro mo. Wala kang alam, sabi ko, isang bigla ang tapang na dulot ng desperasyon ang bumuhos sa akin. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Sa mga isinakripisyo ko. Sakripisyo, tumawa siya, isang tawang walang bahid ng saya. Ang pagtatago mo sa sarili kong anak sa loob ng 5 taon, sakripisyo ba ang tawag mo doon? O ang pag-alis mo para sumama sa ibang lalaki? Natigilan ako. Anong ibang lalaki? Huwag ka nang magkunwari, Alena. Alam ko na ang lahat. Ang record producer. Ang pag-iwan niya sa'yo. Ang pagiging desperada mo. Si Victoria. Siya ang may gawa nito. Siya ang nagtanim ng lason. At ako, wala akong panlaban. Wala akong ebidensya. Ang tanging mayroon ako ay ang aking salita, at para kay Raf, ang aking salita ay wala ng halaga. Ang pag-asa na minsan ay sumilay sa aking puso, na marahil, sa kabila ng lahat, ay maaari pa kaming magkaunawaan, ay tuluyang namatay. Ang natira na lang ay ang aking anak. Hindi na mahalaga kung anong paniwalaan mo, sabi ko, ang aking boses ay naging malamig, isang manipis na kalasag laban sa sakit. Ang mahalaga ay si Miguel. Pagkatapos ng operasyon niya, hindi mo na ako makikita. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tama ka. Hindi na kita makikita. Dahil pagkatapos nito, gagawin ko ang lahat para makuha ang kustodya ng anak B. Ang mga salitang iyon ay ang huling dago. Ang panghuling suntok na tuluyang nagpabagsak sa akin. Kukunin niya ang anak ko. Wala kang karapatan, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Ako ang ama, sigaw niya. May karapatan ako. Isang karapatan na ipinagkait mo sa akin. Ililigtas ko siya. Pero pagkatapos nito, lalayo ka sa amin. Ikaw at ang madumi mong mundo. Sisiguraduhin kong lalaki siya ng malayo sa isang tulad mo. Ang bawat salita ay tumagos ng malalim. Isang tulad mo. Isang sinungaling. Isang manggagamit. Isang masamang ina. Iyon ang tingin niya sa akin. At sa sandaling iyon, sumuko na ako. Wala nang natira para ipaglaban. Crash! Isang malakas na tunog mula sa pasilyo ang pumutol sa aming pagtatalo. Isang nurse ang tumatakbo papalapit sa amin, ang kanyang mukha ay puno ng sindak. Es de Leon. Ma'am Alena. Si Miguel po. Ang puso ko ay tumigil sa pagtibok. Anong nangyari? Sigaw ni Raf, ang kanyang galit ay agad na napalitan ng pag-aalala ng isang doktor. Nag-aagaw buhay po siya. Ang kanyang vitals bumabagsak. Ang mga salita ng nurse ay isang putok ng baril na nagpagising sa aming dalawa mula sa aming personal na impyerno. Bigla, ang aming pag-aaway ay naging walang kwenta. Ang pera sa sahig, ang mga masasakit na salita lahat ay nawala ng halaga. Ang tanging mahalaga ay si Miguel. Nauna siyang tumakbo. Sumunod ako, ang aking mga binti ay nanginginig na parang sinulid. Ang mundo sa paligid ko ay naging isang malabong imahe. Ang tanging nakikita ko ay ang likod ni Raf habang tumatakbo siya papunta sa Pagdating namin doon, ang eksena ay isang eksena mula sa isang bangungot. Isang grupo ng mga doktor at nurse ang nakapalibot sa kama ni Miguel.
Ang monitor ng puso sa tabi niya ay naglalabas ng isang tuloy-tuloy at nakakakilabot na tunog, isang patag na linya. Ang mga numero na nagpapakita ng kanyang tibok ng puso at presyon ng dugo ay mabilis na bumabagsak patungo sa zero. Code Blue. Code Blue. Room 3, sigaw ng isang nurse sa intercom. Pediatric cardiac arrest. Get the crash cart. Charge to 100, utos ni Raf. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado at may otoridad. Ang galit kanina ay ganap na nawala, napalitan ng isang matinding pokus ng isang doktor na nakikipaglaban sa kamatayan. Pinanood ko na parang isang manonood sa sarili kong trahedya habang sinusubukan nilang buhayin ang aking anak. Ang bawat pagdiin sa kanyang maliit na dibdib, ang bawat pagbumba ng hangin sa kanyang mga baga, ay parang isang suntok sa sarili kong puso. Charge to 150. Clear. Ang maliit na katawan ni Miguel ay umangat ng bahagya mula sa kama. Walang nangyari. Ang patag na linya sa monitor ay nagpatuloy. Again. Charge to 200. Clear. Umangat ulit ang katawan niya. Wala pa rin. Hindi. Bulong ko, ang aking mga kamay ay nakatakip sa aking bibig. Ang aking mga tuhod ay nagsimulang manghina. Ang lakas na pinilit kong tipunin sa loob ng 5 taon ay tuluyang bumigay. Ito na ba iyon? Ito na ba ang parusa sa lahat ng kasalanan ko? Ang pag-iwan ko kay Raf? Ang mga kasinungalingan? Ang pagtatago ko sa aking mga anak? Sisingilin na ba ng tadhana ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pagkuha sa aking anghel? Tumingin ako kay Raf. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng galit para sa akin, ngayon ay puno ng desperasyon para sa aming anak. Nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Ang makapangyarihang A.C. De Leon, ang henyo sa pag-opera sa puso, ay takot. At sa sandaling iyon, lahat ng galit ko sa kanya, lahat ng sakit na idinulot niya, ay naglaho. Ang natira lang ay isang ina na nakikiusap sa ama ng kanyang anak. Ngunit ang mga salitang sinabi niya kanina ay bumalik sa akin na parang isang multo. Kukunin ko ang kustodya ng anak ko. Sisiguraduhin kong lalaki siya ng malayo sa isang tulad mo. Ang sakit ay bumalik ng may dobleng tindi. Itinulak niya ako palayo. Hinusgahan niya ako. At ngayon, sa pinakamahalagang sandali ng buhay ng aming anak, kami ay magkahiwalay. 2 estranghero na pinag-ugnay ng isang trahedya. Isang doktor ang lumingon kay Raf, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Dok, matagal na tayong nag-spur. Walang response. Ang ibig sabihin noon ay isang suhestyon. Isang suhestyon na itigil na. Umiling si Raf. Hindi. More epinephrine. Let's go again. Ang pag-asa, gaano man kaliit, ay muling sumibol sa akin. Lumalaban siya. Lumalaban siya para sa aming anak. Pero ako ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Ang stress, ang pag-aaway namin, baka iyon ang nag-trigger nito. Kasalanan ko ito. Hindi ko na kaya. Ang lakas sa aking mga binti ay tuluyang nawala. Gumuho ako sa malamig na sahig ng ospital. Ang aking mga kamay ay nasa sahig, ang aking noo ay nakasubsob dito. Wala na akong pakialam sa mga taong nakatingin. Wala na akong pakialam sa kahihiyan. Ang tanging naririnig ko ay ang nakakabinging tunog ng patag na linya mula sa monitor. Ang tunog ng pagtatapos. Ang tunog ng kawalan ng pag-asa. Naramdaman ko ang pagbagsak ng isang bagay mula sa aking bulsa. Ang maliit na kabibe na ibinigay sa akin ni Miguel. Gumulong ito sa makintab at puting sahig, isang maliit na piraso ng aming paraiso sa Batangas, ngayon ay nasa gitna ng aking personal na impyerno. Nanay, para sa'yo, naalala ko ang boses niya, ang ngiti sa kanyang mukha habang iniaabot sa akin ang perpektong kabibe. Para lagi mo akong kasama. Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa aking pagluluksa. Si Raf. One more time. Maximum dose of epinephrine. Charge to 200. Ang kanyang boses. Wala na ang galit. Ang natira ay purong desperasyon. Ang desperasyon ng isang ama na ayaw sumuko. Itinaas ko ang aking ulo. Nakita ko ang mga mata niya nakatitig sa monitor. Nakita ko ang panginginig ng kanyang kamay habang hawak ang paddles.
Sa ilalim ng kanyang propesyonal na maskara, nakita ko ang takot. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang natatakot. Patawarin mo ako, Diyos ko, dasal ko sa aking isipan, ang aking mga luha ay bumabasa sa malamig na sahig. Patawarin mo ako sa lahat. Kunin niyo na ako, wag lang siya. Parang awa niyo na, wag niyo siyang kunin sa akin. Clear, sigaw niya. Muling umangat ang katawan ng aking anak. At pagkatapos wala. Ang patag na linya ay nagpatuloy. Ang nakakabinging tunog ay hindi nawala. Doc Key. Sabi ng isang nurse, ang boses ay puno ng awa. Time of death, E. Hindi, sigaw ni Raph, isang sigaw na puno ng pagtanggi at sakit. Isang sigaw na hindi para sa isang doktor, kundi para sa isang ama. Binitiwan niya ang paddles. Sa isang mabilis na kilos na ikinagulat ng lahat, kumuha siya ng isang hiringgilya, mabilis itong pinuno ng gamot at lumapit sa kama ni Miguel. Dok, anong ginagawa niyo? Tanong ng isa pang doktor. Intracardiac injection. It's our last shot, sabi niya, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa dibdib ng aming anak. Pinanood ko na parang nanonood ng isang pelikula sa slow motion habang itinaas niya ang hiringgilya. Nakita ko ang pagtulo ng isang butil ng pawis mula sa kanyang noo. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata na labanan ang mismong kamatayan. Itinusok niya ang karayom ng direkta sa puso ng aming anak. Isang huling, desperadong pagsubok. Ang buong silid ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa monitor. Ang patag na linya ay nanatili. 1 segundo. 2 segundo. 3 segundo. Wala. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Raph. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay unti-unting namatay, napalitan ng isang blankong pagtanggap sa pagkatalo. Natalo siya. Natalo kami. Dahan-dahan niyang binunot ang karayom. Inilapag niya ito sa metal na tray. Ang tunog nito ay parang isang martilyo na pumukpok sa huling pako ng kabaong. Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, ang kanyang mga mata ay direktang tumingin sa akin. Wala na ang galit. Wala na ang panunumbat. Ang tanging nakita ko ay ang parehong sakit na nararamdaman ko. Isang shared, absolute, and soul-crushing grief. At sa titig na iyon, isang masakit na katotohanan ang tumama sa akin. Nawala na siya. Nawala na ang aking anak. Ang aking munting si Miguel. Ang aking masayahing anghel. Ang huling hibla ng lakas na kumakapit sa akin ay tuluyang naputol. Isang sigaw ang kumawala mula sa aking lalamunan. Isang sigaw na hindi ko alam na kaya kong gawin. Isang sigaw na puno ng lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng pagmamahal na hindi ko na maibibigay. Napahiga ako sa sahig, ang aking katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang aking mga kamao ay pinupukpok ang malamig at matigas na sahig, na parang sa paggawa noon ay mababawasan ang sakit sa aking dibdib. Anak ko ang anak ko di. Paulit-ulit kong bulong sa pagitan ng aking mga hikbi. Miguel, patawarin mo si nanay, anak ko di. Sa gitna ng aking paghihinagpis, hindi ko napansin ang biglaang pagbabago sa tunog sa silid. Hindi ko napansin na ang nakakabinging tunog ng patag na linya ay napalitan. Beep! Isang mahina, halos hindi marinig na tunog. Beep! Beep! Hindi ko ito narinig. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong pag-iyak. Ngunit narinig ito ni Raph. Nakita ko siyang napatingin sa monitor, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pag-asa. Ang patag na linya ay nawala. Sa lugar nito, isang mahina, hindi regular, ngunit naroroon na linya ang lumitaw. Isang tibok. We have a kerekidet, sigaw ng isa sa mga nurse. Sinus kerekidet. Bumabasa na ang githi. Pero huli na. Ang aking mundo ay gumuho na. Hindi ko na kayang tanggapin ang pag-asa. Naramdaman ko ang mga kamay ni Raph sa aking mga balikat, sinusubukang itayo ako. Alena! Alena, tumingin ka, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Bumalik siya. Alena, bumalik ang anak natin. Umiling ako, tinatabig ang kanyang mga kamay. Hindi. Huli na. Wala na siya di. Ngunit sa likod ni Raph, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa aking pag-iyak.
Si Miguel. Ang kanyang mga daliri gumalaw. Ang paggalaw ng daliri ni Miguel. Ang mahinang tibok sa monitor. Ang mga iyon ang naghila sa akin pabalik mula sa bingit ng kawalan. Sa loob ng ilang sandali, hindi ako si Ife de Leon. Ako ay isang ama na nakasaksi sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa kamatayan. He's back, bulong ko, hindi para sa kahit sino, kundi para sa sarili ko. Isang pagpapatunay na hindi ako nananaginip. Bumalik siya. Agad na kumilos ang buong team. Ang kaguluhan ng desperasyon kanina ay napalitan ng isang organisadong pagmamadali. Ang lahat ay nakatuon sa isang layunin, ang panatilihing tumitibok ang puso na kamakailan lang ay tumigil. Stabilize him. Prepare him for direct transfer to the sea. Now, utos ko, ang aking boses ay matatag na muli, puno ng otoridad na dulot ng adrenaline. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan siyang operahan ngayon din ni. Tumingin ako kay Alena, na nakaluhod pa rin sa sahig, nakatitig sa gumagalaw na daliri ni Miguel na parang iyon ang pinakadakilang milagro sa mundo. Ang sakit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang hilaw at hindi makapaniwalang pag-asa. Gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na magiging maayos ang lahat. Pero hindi ko magawa. Ang pader na itinayo ko sa pagitan namin ay masyadong mataas. At ang mga salitang sinabi ko kanina, ang mga masasakit na akusasyon, ay nakabara sa aking lalamunan. Kasalanan ko ito, sabi ng isang boses sa isip ko. Ang stress. Ang pag-aaway namin. Ako ang nag-udyok nito. Ang bigat ng katotohanan iyon ay parang isang malaking bato sa aking dibdib. Habang inihahanda nila si Miguel para sa operasyon, lumapit sa akin si Isabel Garcia, ang matalik kong kaibigan. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Raf, sigurado ka ba? Tanong niya, ang boses ay mahina. Kagagaling lang niya sa cardiac arrest. Masyadong mapanganib ang operasyon. Mas mapanganib kung hindi natin gagawin isa, sagot ko. Ito na ang pagkakataon niya. Maaaring hindi na ito maulit. Hinawakan niya ang braso ko. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ikaw, sigurado ka bang kaya mo? Tumingin siya sa aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Pati ang puso mo, Raf, kailangan mong ingatan. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito, na kayang gumawa ng mga himala sa loob ng operating room, ay nanginginig sa takot. Takot na baka magkamali ako. Takot na baka mawala ulit siya. Kailangan kong kayanin isa, sabi ko. Ang galit mo ba ang magliligtas sa kanya, o ang pagmamahal mo? Ang tanong ni Isa ay tumagos ng direkta sa akin. Ang galit ko kay Alena. Ang pagmamahal ko sa anak ko. Magkahiwalay ba talaga ang mga iyon? O iisa lang silang emosyon na nagmula sa parehong sugatan na puso? Ay monitor mo si Alena para sa akin, sabi ko kay Isa bago ako tumalikod para maghanda. Siguraduhin mong okay lang siya. Naglakad ako papunta sa scrub area. Ang bawat hakbang ay isang paghahanda para sa pinakamahalagang laban ng aking buhay. Habang nasa labas, nagaganap ang isang ibang uri ng labanan. Si Victoria Madrigal, na kanina patahimik na nanonood sa isang sulok, ay nakita ang kanyang pagkakataon. Habang ang lahat ay abala, nilapitan niya si Alena, na ngayon ay nakatayo na, nakasandal sa pader, at nanginginig pa rin. Nakita mo na. Muntik na siyang mawala, bulong ni Victoria, ang kanyang boses ay parang isang ahas. Kung hindi dahil sa koneksyon ko, sa impluwensya ko, hindi ninyo makukuha ang pinakamagaling na doktor. Umalis ka na, Victoria, sabi ni Alena, ang boses ay pagod. Aalis? Ngayong nagsisimula pa lang ang lahat, tumawa si Victoria. Alam mo, naisip ko, pagkatapos ng operasyon, kapag magaling na ang bata ang dentistrio. Napakagandang pangalan. May potential. Ako ang hahawak sa kanila. Masisikat pa sila sayo. Ako ang magiging legal guardian nila. Hindi, sabi ni Alena, umiling. Hindi mo pag-aari ang mga anak ko. Talaga ba? Umisi si Victoria. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng korte? Ang isang ulirang businesswoman na nag-aalaga sa mga naulilang talento? O ang isang nawawalang singer na may questionabling nakaraan at walang pera? Isang salita ko lang, Alena, at mapupunta sa akin ang lahat.
Ang kanilang pag-uusap, ang malupit na banta ni Victoria, ay hindi lingid sa lahat. Isang matandang nurse, si Nurse Lydia, na nagtatrabaho sa ospital sa loob ng 30 taon, ay nagkataong dumadaan. Siya rin ang nurse na nag-asikaso kay Alena 5 taon na ang nakalipas. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng galit at awa. Sa loob ng operating room, ang tensyon ay mahahawakan. Nakatayo ako sa ibabaw ng aking anak. Ang kanyang maliit na dibdib ay bukas, inilalantad ang kanyang puso. Isang pusong may depekto, isang pusong kamakailan lang ay tumigil sa pagtibok. Isinantabi ko ang lahat. Ang galit. Ang takot. Ang pagsisisi. Ang tanging naroon ay ako, ang aking team, at ang pusong kailangan kong ayusin. Nagsimula ang operasyon. Bawat hiwa, bawat tahi, ay ginawa ng may sukdulang pag-iingat. Ang mga oras ay lumipas na parang mga minuto. Ang mundo sa labas ng ay naglaho. Sa wakas, pagkatapos ng halos 10 oras, inilagay ko ang huling tahi. Tumingin ako sa monitor. Ang tibok ng puso ay regular. Malakas. Matatag. We're done, anunsyo ko, ang aking boses ay pagod ngunit puno ng tagumpay. Palakpakan ang maririnig sa loob ng EC. Mga ngiti ng ginhawa sa mukha ng aking team. Nagtagumpay kami. Naglakad ako palabas ng EC, hinubad ang aking maskara at surgical cap. Ang pagod ay biglang bumuhos sa akin. Pakiramdam ko ay tumanda ako ng 10 taon sa loob ng isang araw. Paglabas ko, naghihintay si Alena. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Tumango ako. Okay na siya. The surgery was a success. Isang malakas na hikbi ng ginhawa ang kumawala sa kanya. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Akmang lalapitan ko na siya, para sabihin ang isang bagay, isang paghingi ng tawad, marahil, ng isang kamay ang humawak sa aking braso. Si Nurse Lydia. Ang veteranang nurse. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Dok, patawad po sa panghihimasok, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Pero may narinig po ako kanina. Isang bagay na sa tingin ko ay kailangan ninyong malaman. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay kay Alena, na ngayon ay nakatingin din sa amin, may pagtataka sa kanyang mukha. Ano iyon, Nurse Lydia? Tanong ko, medyo nairita sa abala. Ang gusto ko lang gawin ay umupo at iproseso ang lahat ng nangyari. Tungkol po kay Ma'am Alena, sabi niya, at sa pagkakataong iyon, nakuha niya ang buong atensyon ko. Tungkol po sa totoong dahilan kung bakit siya umalis 5 taon na ang nakalipas. Ang puso ko ay biglang kumabog. Tumingin ako kay Alena. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na mabunyag ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Nurse Lydia, wag na po. Pakiusap ni Alena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit hindi nagpatinag ang matandang nurse. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Dok, ang babaeng yan, hindi po siya umalis dahil gusto niya. Umalis po siya dahil wala siyang pagpipilian. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking boses ay isang bulong. Ang babaeng nagngangalang Victoria Madrigal, patuloy ni Nurse Lydia, ang kanyang boses ay may bahid ng galit. Narinig ko po sila kanina. Tinatakot niya si Ma'am Alena. Kinokontrol niya ang buhay niya. Noon pa man. Naalala ko po noong araw na umalis si Ma'am Alena. Nakita ko po silang nag-uusap sa pasilyo. Nakita ko po ang takot sa mga mata niya. Ang mga salita ni Nurse Lydia ay parang isang malakas na agos na unti-unting winawasak ang pader ng galit na itinayo ko. May ipinakita pong folder yung Victoria sa kanya noon. At kanina, narinig ko po siyang nagbabanta na kukunin niya ang kustodya ng mga bata. Isang folder. Naalala ko ang sinabi ni Alena noong una kaming nag-away. Wala kang alam. At ang tungkol po sa pera, dagdag ng nurse, tumingin sa sahig kung saan nakakalat pa rin ang ilang piraso ng pera mula sa sobrang nahulog kanina. Narinig ko rin po kanina mula sa kaibigan niyang taga Batangas. Ibinenta po ni Ma'am Alena ang huling lupa na pamana ng kanyang mga magulang para lang po may maipambayad dito sa ospital. Iyon po ang perang iyan. Hindi po iyan galing sa kung sinong lalaki.
Ang bawat salita ni Nurse Lydia ay isang piraso ng katotohanan na bumubuo ng isang bagong larawan. Isang larawan na ganap na kabaligtaran ng ipininta ni Victoria. Isang larawan ng isang babaeng hindi taksil, kundi isang babaeng nakakulong. Isang babaeng hindi nang iwan, kundi isang babaeng nagsakripisyo. Ang bigat ng aking mga akusasyon, ang kalupitan ng aking mga salita kanina, ay bumalik sa akin ng buong puwersa. Ito ba ang dahilan kung bakit ka bumalik? Kasi naubusan ka na ng pera. Sisiguraduhin kong lalaki siya ng malayo sa isang tulad mo. Napapikit ako sa sakit at pagsisisi. Gaano ako naging bulag? Gaano ako naging marahas? Dahan-dahan akong lumingon kay Alena. Nakatayo siya roon, ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng takot o sakit. Ito ay luha ng isang taong sa wakas ay naiintindihan na. Ang lahat ng lakas ay nawala sa aking katawan. Ang pagod mula sa operasyon, ang emosyonal na pagod mula sa buong araw lahat ay bumagsak sa akin. Naglakad ako palapit sa kanya. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa aking pagkakamali. Hindi ako nagsalita. Wala akong masabi. Anong salita ang sapat para humingi ng tawad sa 5 taon ng pagkamuhi at sa sakit na idinulot ko kanina? Kaya ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa harap ni Nurse Lydia, sa gitna ng pasilyo ng ospital, dahan-dahan akong lumuhod sa harapan ni Alena. Ibinaba ko ang aking ulo, hindi kayang salubungin ang kanyang mga mata. Isang pagluhod ng isang lalaking humihingi ng kapatawaran. Isang pagluhod ng isang lalaking sa wakas ay nakakita ng katotohanan. Ang pagluhod niya ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang makapangyarihang si Rafael de Leon, ang lalaking puno ng galit at pagkamuhi sa akin, ay nakaluhod sa aking harapan sa gitna ng pasilyo ng ospital. Hindi ako gumalaw. Hindi ako makagalaw. Ang aking puso ay isang magulong halo ng gulat, sakit, at isang maliit, nanginginig na kislap ng pag-asa. Ang mga salita ni Nurse Lydia ay umalinggaw sa aking isipan, ang katotohanang matagal kong itinago, ngayon ay nakalantad na sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Tumingin ako sa nakayukong ulo ni Raf. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang pagod. Ang pagsisisi. Dahan-dahan, lumuhod din ako sa harapan niya. Ang aming mga mata ay nagkatinginan, magkapantay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, wala nang pader sa pagitan namin. Tanging 2 taong sugatan, 2 taong nagkamali, 2 taong nagmahalan. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Ang kanyang pagluhod ay ang kanyang paghingi ng tawad. Ang aking pagluhod ay ang aking pagtanggap. Naramdaman ko ang paghawak niya sa aking kamay. Ang kanyang kamay ay malamig at nanginginig pa rin, pagod mula sa operasyon. Ngunit ang paghawak niya ay mahigpit, na parang natatakot siyang kung bibitaw siya, ay mawawala ulit ako. Patawarin mo ako, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Alena, patawarin mo ako sa lahat. Umiling ako, ang mga luha ay muling dumaloy sa aking mga pisngi. Wala kang kasalanan, Raf. Ako ang may kasalanan. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo. Paano? Paano mo sasabihin, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Tinatakot ka niya. Pinrotektahan mo ako. Pinrotektahan mo ang mga anak natin. Habang ako, hinusgahan kita. Sinaktan kita. Ikinuwento niya ang lahat ng sinabi ni Victoria sa kanya. Ang tungkol sa record producer, ang tungkol sa pera. Habang nagsasalita siya, naintindihan ko kung saan nanggagaling ang lahat ng galit niya. Ang mga kasinungalingan ni Victoria ay perpektong idinisenyo para tamaan ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang mga takot na maiwanan. At ikinuwento ko rin ang lahat. Ang tungkol sa kontratang pinirmahan ng aking mga magulang noong panahong desperado sila. Ang iutang na loob na naging kadena sa aking lig. Ang pagbabanta niya sa karera ni Raf. Ang takot ko para sa kinabukasan ng aming mga anak. Nakinig siya sa bawat salita, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin. Sa bawat revelasyon, nakikita ko ang mas malalim na sakit sa kanyang mukha, sakit para sa akin, sakit para sa mga taon na nawala sa amin. Nang matapos kami, ang natira na lang ay ang katotohanan. Masakit, ngunit nagpapalaya. Tinulungan niya akong tumayo. Pagkatapos ay tumayo rin siya.
Kailangan na nating tapusin ito, Alena, sabi niya, ang kanyang boses ay may bagong determinasyon. Hindi na tayo pwedeng magtago. Hindi na tayo pwedeng matakot. Kinabukasan, pagkatapos masigurong stable na si Miguel at mahimbing na natutulog sa recovery room, magkasama kaming naglakad papunta sa opisina ni Victoria na matatagpuan sa isang mamahaling gusali sa Makati. Hindi ko nasuot ang mga simpleng damit ko mula sa Batangas. Ipinahiram sa akin ni Isa ng isang simpleng bestida at sapatos. Hindi magarbo pero kagalang-galang. Pagpasok namin sa kanyang opisina, nagulat si Victoria. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malaking mesa, ang reyna sa kanyang kaharian. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkainis. Celestine, darling. At si De Leon, bati niya. Anong ginagawa ninyo dito? Isang social call. Tapos na kami sa mga laro mo, Victoria, sabi ni Raf, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Ano bang pinagsasabi mo, Doc? Tumawa si Victoria. Kumuha ako ng isang dokumento mula sa aking bag, isang kopya ng kontratang matagal nang nagkulong sa akin. Inilapag ko ito sa kanyang mesa. Ito, sabi ko, ang aking boses ay matatag, isang boses na hindi ko alam na mayroon ako. Ang kontratang ito, na ginamit mo para kontrolin ako, para takutin ako, ay tapos na. Talaga ba? Tinaasan niya ako ng kilay. Alam mo namang may mga legal na obligasyon ka pa sa akin. Wala na, sabi ko. Dahan-dahan kong pinunit ang kontrata sa gitna. Pagkatapos ay pinunit ko ulit. At ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Hindi na ako si Celestine, sabi ko, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Ang takot na dati kong nararamdaman para sa kanya ay nawala na, napalitan ng isang tahimik na lakas. Ako si Alena Reyes. Isa akong ina. At hinding-hindi mo magiging pag-aari ang mga anak ko, patuloy ko. Anak din sila ni A.C. De Leon. At lalabanan ka namin. Malaya na ako, sabi ko, ang mga salita ay isang deklarasyon ng kalayaan na matagal kong inasam. Ang ngiti ni Victoria ay nawala. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong galit. Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Tapos na, tanong niya, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Sa tingin niyo, ganoon lang kadali? Tumawa siya. Isang tawang nakakakilabot. Kayong dalawa. Ang martir na ina at ang bayaning doktor. Napakagandang kwento. Sa tingin niyo ba, kayo lang ang may hawak ng kwento? Tumingin siya sa amin, ang kanyang mga mata ay parang mga nagbabagang uling. Sa tingin niyo tapos na? Abangan niyo ang balita bukas. Lumingon siya sa akin. Sisirain kita, Alena. Sisirain ko ang pangalan mo at ng pamilya mo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Raf. At ikaw, Doc, ang iyong perpektong reputasyon. Gagawa ako ng isang eskandalo na hindi mo malilimutan. Isang doktor na nakikipagrelasyon sa kanyang pasyente. Na nagkaanak sa isang sikat na bituin. Titingnan natin kung paano ito makakaapekto sa lisensya mo. At ang mga anak ninyo, dagdag niya, ang kanyang boses ay puno ng lason. Gagawin kong impyerno ang buhay nila. Hahabulin sila ng media araw at gabi. Ang bawat kilos nila susubaybayan. Iyan ba ang buhay na gusto ninyong ibigay sa kanila? Tinalikuran niya kami at tumingin sa bintana, nakatanaw sa syudad. Umalis na kayo, sabi niya. At ihanda niyo ang inyong mga sarili. Ang mga banta ni Victoria ay naiwan sa hangin, mabigat at nakakalason, habang magkasama kaming lumalabas ni Raf sa kanyang opisina. Pagdating sa elevator, sumandal ako sa pader, ang lakas na ipinakita ko kanina ay biglang nawala. Paano na? Tanong ko, ang boses ko ay isang takot na bulong. Gagawin niya ang sinabi niya, Raf. Sisirain niya tayo. Sisirain niya ang mga anak natin. Ang lumang Alena, ang Alenang laging tumatakbo, ay gustong bumalik. Gusto kong kunin ang mga anak ko at magtago sa pinakamalayong lugar, kung saan hindi kami mahahanap ni Victoria o ng media. Pero hinawakan ni Raf ang aking mga kamay. Mahigpit. Matatag. Hindi na tayo tatakbo, Lena, sabi niya, ginagamit ang pangalan na tanging siya lang ang tumatawag sa akin. Tapos na ang pagtatago. Kung gusto niya ng laban, bibigyan natin siya. Pero sa pagkakataong ito, sa ating paraan.
Kinabukasan, nagsimula ang bagyo. Ang mga headline sa bawat entertainment news outlet at social media site ay sumabog. Shocking, ang naglahong bituin na si Celestine, natagpuan na. May 3 lihim na anak, sikat na doktor, sangkot sa eskandalo sa pasyente. Ang aming mga litrato, ang litrato ko bilang si Celestine, at ang profesional na litrato ni Raf, ay magkatabi, ipinipinta kaming mga makasalanan sa isang immoral na kwento. Ang aking telepono ay hindi tumigil sa pagring. Ang mga reporter ay parang mga buwitre na nagkampo sa labas ng ospital. Ang pangalan ni Raf ay pinag-uusapan sa bawat sulok. Ang board ng ospital ay tumawag para sa isang emergency meeting. Ito na. Ang bangungot na kinatatakutan ko. Sa loob ng silid ng ospital, kung saan payapang natutulog si Miguel, kasama sina Luz at Gabriel na tahimik na naglalaro sa isang sulok, tiningnan ko si Raf. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. May isang paraan lang para matigil ito, sabi ko. Kailangan nilang marinig ang totoong kwento. Mula sa akin. Mag-isa ka, tanong niya. Umiling ako. Hindi. Magkasama tayo. Sa tulong ni Isa at ng legal department ng ospital, nagpatawag kami ng isang press conference. Hindi sa isang magarbong hotel, kundi sa isang simpleng function room sa loob mismo ng A.C. Lucas. Pagpasok namin sa silid, sinalubong kami ng daan-daang kumikislap na ilaw ng kamera at ng mga tanong na isinisigaw ng mga reporter. Ang ingay ay nakakabingi. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, ngunit hinawakan ito ni Raf. Umupo kami sa isang simpleng mesa sa harap. Walang magarbong backdrop. Tanging kami lang. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa mga kamera, hindi bilang si Celestine, ang bituin na may perpektong ngiti, kundi bilang ako. Magandang hapon po sa inyong lahat, simula ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Ang lahat ay natahimik. Marami po kayong mga tanong. At narito po ako para sagutin ang mga iyon. Ako po si Alena Reyes. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang si Celestine. Pero iyon po ay isang pangalan lamang, isang imahe na nilikha para sa entablado. Ang totoong ako ay si Alena. Totoo po. Ako po ay may 3 anak. Sina Luz, Miguel at Gabriel. Sila po ang pinakamahalagang bagay sa aking buhay. At tuturin po. Si Ike Rafael de Leon, ang lalaking nakaupo sa tabi ko, ang ama ng aking mga anak. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Ngunit ang kwentong ibinebenta sa inyo ay isang kasinungalingan, patuloy ko. Ang aming kwento ay hindi tungkol sa eskandalo. Ito ay isang kwento ng pag-ibig, ng takot at ng sakripisyo. At doon, inilahad ko ang lahat. Ang tungkol kay Victoria. Ang kontrata. Ang mga banta. Ang dahilan ng aking pag-alis. Ibinahagi ko ang aking takot bilang isang ina na gustong protektahan ang kanyang mga anak mula sa isang mapang-abusong mundo. Ang aking kwento ay hindi perpekto. Puno ito ng mga pagkakamali. Pero totoo. Nagkamali po ako, sabi ko, tumingin kay Raf. Nagkamali ako na hindi ako nagtiwala sa kanya. Nagkamali ako na pinili kong tumakbo. Pero ginawa ko po ang lahat ng iyon dahil sa pagmamahal. Pagkatapos, si Raf ang nagsalita. Ako rin po ay nagkamali, sabi niya sa mga reporter. Naging bulag po ako sa galit at hinayaan kong husgahan ang babaeng pinakamamahal ko. Pero ngayon, narito po kami sa inyong harapan, hindi para magtago, kundi para ipaglaban ang aming pamilya. Ang aking relasyon kay Alena ay nagsimula dahil sa pagmamahal, at ito ay magpapatuloy dahil sa pagmamahal. Ang anumang epekto nito sa aking karera, handa ko pong harapin. Dahil walang anumang propesyon ang mas mahalaga pa kaysa sa pagiging isang ama. Pagkatapos ng press conference, ang agos ng opinyon ng publiko ay nagbago. Ang kwento namin ay naging viral, hindi bilang isang eskandalo, kundi bilang isang kwento ng pag-ibig na lumalaban. Naglabasan ng ibang mga artista na biktima rin ni Victoria. Ang kanyang kaharian ay nagsimulang gumuho. Ang board ng ospital, matapos marinig ang buong kwento, ay nagpahayag ng kanilang buong suporta kay Ike de Leon. Makalipas ang ilang linggo, si Miguel ay tuluyan ng nakalabas ng ospital. Ang kanyang puso ay malakas na, ang kanyang ngiti ay kasing liwanag na ng dati.
hindi na kami bumalik sa maliit naming bahay sa Batangas. Sa halip, sa tulong ni Raf, bumili kami ng isang bahay sa isang tahimik na subdivision sa labas ng Manila, isang bahay na may malaking hardin kung saan maaaring magtakbuhan ang mga bata. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, dinala kami ni Raf sa lugar na pinapangarap ko. Ang dagat. Nakatayo kaming 5 sa dalampasigan ng Batangas, pinapanood ang paglubog ng araw. Sina Luz, Miguel at Gabriel ay masayang nagtatakbuhan, hinahabol ang mga alon. Lumapit si Raf sa likuran ko at niyakap ako. Ipinatong ko ang aking ulo sa kanyang dibdib, dinadama ang matatag na tibok ng kanyang puso. Masaya ka ba? Tanong niya. Umiti ako, isang tunay at payapang ngiti. Sobra. Handa na akong harapin ang anumang bagyo, Lena, bulong niya sa aking buhok. Basta't kasama kita. Tumingala ako sa kanya, ang aking puso ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Kung kailangan mo ako, sagot ko. Pinanood namin ang aming mga anak na naglalaro, ang kanilang mga halakhak ay sumasabay sa himig ng mga alon. Isang pamilyang sinubok ng panahon, winasak ng mga kasinungalingan, ngunit muling binuo ng katotohanan at pinagtibay ng pagmamahal na hindi sumusuko. Ang aming kwento ay hindi perpekto. Pero sa wakas, ito ay buo.